Miss Mary Jane Reyes, nais niyang makausap ang kanyang asawa dahil sa pananakit sa kanya nito. Paano po nasabi na binugbog po siya? May nakita ba kayo na pata sa katawan niya o may papakita sa inyo na medical certificate? Unang-una, nawala yung bahay namin nung dahil sa kanya. Kasi pagdating ko, sinirit na yung bahay namin. Napakasinungaling niya. Ubod siya ng sinungaling, sir. Tinatakpan niya yung kasalanan niya sa akin. Tarantado ka. Putas yan. Mr. Reyes, meron dito medical certificate. Sasamahan ko siya sa Women's and Children's Desk ngayon para ituloy itong kaso sa'yo. Sige, kung yan ang gusto niya, magpapakulong naman ako eh. Kung nakaalis ka itong 2018, binaliwala mo ako 11 months. Umuwi ka, may kabit ka, may karelasyon ka, may 6 video ka. Kaya nasaktan mo ako. Tapos ngayon gawin mong dahilan yung bahay. Napakasinungaling mo, sagad sa butong kasamaan mo. Sinabihan pa niya ako, sir, iiwan niya yung kabit niya. Basta, kainin ko yung tumod niya. Oh. Kainin ko yung tumod niya, pati ko ibibigay ko sa kanya. Kung gaano kahayop niya, sir, pagdating sa sex. Binababoy niya ako, sir, kasi alam niya, niya ako kinadinampot, sir. Hindi niya ako tinuring asawa. Sir Rene, if I were you, siguro mag-usap na lang kayo ni Mrs. Baka kaya niyo po itong solbahin nang wala nang puntahan sa korte. Dahil kapag ito po ikinorte, yamado dito si Mrs. base po dito sa dokumentong hawak ko ngayon, kaso ho kayo dito ang physical injury. Ma'am, marami nakapansin ng mga netizen nga pala na ang ganda ng buhok mo naka-reband. Opo, nagpaganda po ako para sa kanya, pero hindi niya na-appreciate yung ginawa ko. Oh, alam Sabi niya, nakapariband bakit daw ako nagpapaganda? Baka daw nagpapaganda ako para sa mga lalaki. Sabi ko, paganda ba ako kung hindi dahil sa'yo? Para ayoko mapunta ka sa iba. Yung ginawa niya, katwiran niya, maganda lang daw ako tignan pag nakabihis, pero pag nakahubad daw, wala na raw. Sinabi niya? Opo, pinipersonal po niya ako. Sabi ko, bakit? Kahit nagkaganito ako, maayos pa naman ako nung nakilala mo ako. Nagalit ka lang kasi nagpa-breastfeed ako sa mga anak mo dahil ayaw niya kasi, sir, na magpa-breastfeed ako. Nung dinala niya ako sa nanay niya, ayaw ng nanay niya na magpa-dede ako sa bote. Sino ba pa-dedein ko? Dapat daw yung mga anak ko. Wala po akong nagawa. Nakikisama ako sa biyanan ko. Tapos sinabihan pa niya ako. Binigyan ko raw siya ng anak, si Sarian pa. Nagreklamo pa siya? Opo. Sabi niya, kahit saan daw ang gulo tingnan ng katawan ko, pangit na raw. Sabi ko, bakit? Kahit ganito naman ako, ibig sabihin, hindi mo ko inasawa. Inasawa mo lang ako sa pangailangan mo, hindi panghabang buhay. Tama. Sabi May ko point sa ka kanya. doon. Sige. Nagreklamo ako sa kanya, sir, nung dumating siya. Siyempre, nangailangan ako, kahit alam ko na 11 mas nandun yung galit ko. Dahil asawa ko siya, nangailangan ako sa pangailangan ko. Tapos sabi ko, bakit ang lambot? Sabi ko, dapat nga matigas to eh. Ang katwiran niya, sir, siyempre, pagod ako, wala akong pahinga. Sabi ko, hindi naman to ganito eh. Kung wala kang, tapos ang itim-itim mo pa, parang galing ka sa bundok, bumaba. Sabi niya, mainit daw doon sa Saudi, Dubai. Sabi, tapos, yun pala, painuman niya ako ng rubas. Sabi ko, bakit mo painuman ng rubas? Naramdaman ko, naninikip yung dibdib ko. Sabi ko, mamamatay yata ako nito. Sabi ko sa kanya, sabi niya, ganun lang yan. Sabi niya, inom lang daw ako ng tubig. Sabi niya, murah-murahin lang daw nabili niya, sir, kasi 100 ang yata o 100 mahigit. Sabi niya, yan. Mas extreme yun. Ewan ko, sir. Basta uminom po ako, sir. Tapos, ang ginawa Ba't kita pinainom? Para din daw ganahan ako. Sabi ko, di mo naman ako kailangan yan eh. Di kilala mo naman ako eh. Palaban din ako, sabi ko sa kanya. Tapos? Ayun, naghalo po yung galit ko. So ano nangyari? Natuloy yung ano nyo? Hindi po, ganun pa rin, malambot pa rin po. Sabi niya matagal daw ang epekto, mamayang gabi pa raw. Sabi ko, ano yan, pinainom mo ko ng maaga, tapos mamayang gabi pa palang epekto niyan. Ayun lang po, sir. Wala epekto sa'yo? Wala po. Natatakot po ako, sir. Hindi kasi Sabi niya, lumabas daw ako. Libangin ko raw sarili ko. Ginawa akong tanga-tanga. Ang robos pang lalaki yun. Kasi dalawa yun, sir. Sabi niya, inumin ko rin daw yung isa. Sabi ko, baka ano ba to? Vitamin, sabi niya. Basta subukan mo lang. Tapos yung ininom ko, sir, parang pumipitik-pitik yung dibdib puso ko. Sabi ko, parang iba yung naramdaman ko. Sabi ko, alam mo naman, aalis ako, mag-a-abroad ako. Tapos painumin mo ako ng ganito. Sabi niya ng ganun sa akin, wala yan, lumabas ka, ilibang mo yung sarili mo. Wala naman nangyari. Ano kasi panlilibang ang ginawa mo? Nangipit bahay. Nakipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko. Baka naman ikaw ay nakipag sa iba. Hindi po, naman. sir. Hindi naman po. Siya pong umalis. Sabi niya, Jane, alis muna ako kasi dumating yung kasamahan ko, yung kaibigan ko. Pumunta lang ako sa kapitbahay. Pero nakarubas na siya noon nung umalis siya? Opo. Baka ginamit yun sa iba? Ewan ko sa kanya, bahala na siya.
Basta tapos na yung problema ko sa kanya. Okay. Ma'am, meron kayong 3 anak. Gusto ko sana makuna ng reaksyon yung mga bata kasi kapag nakulong itong si Mister, pangit naman na sasabihin ng mga ka-eskwela nitong bata, mga kalaro niya, oy, yung tatay mo nasa kulungan, yung tatay mo preso. So, gusto ko rin pong kuna ng opinion sana yung mga bata Sige po, sir. kung anong masasabi nila dito sa nangyari na yung tatay nila ay ididimanda ni nanay. Ako po'y galit na galit sa taong nambubugbog. Kanina ho, nanggigigil ako doon sa mister nyo. Okay? Kasi palagi ko rin po nilalagay sa unahan yung kapakanan ng mga bata dahil may involved na bata. Kung wala sanang bata, fight, magsabong kayo sa magtambling-tambling kayo. Referee ako sa gitna, fight lang. Let's get it on, ika nga. Pero dahil may bata, can we get the children involved? Kausapin natin mga bata kung ano sa palagay nila. Okay ba yun? Okay lang. Sige. Kung ano pong Schedule gusto ko natin si ma'am at saka si sir at yung mga bata. Kung pwede, dali natin sila siguro dito. Okay ba, ma'am? Okay lang po, Sige, sir. dali natin si Mr. dito. Kasama yung mga bata. Kausapin natin schedule. For the meantime, relax ka lang muna, ma'am. Opo. Okay? Pero paano po yan, sir? Kasi umuwi ako doon, banda sa 4th Street din sa may labasan. Doon ako sa Ma'am, hindi kanya bubugbogin. Ba, paano ko kantiin niya Hindi, ako, sir? hindi ma'am. Kasi ito na, radyo na nationwide. Opo. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya sisirain yung kanyang pangalan diretso sa kulungan. Kapag ginawa niya yung halimbawa, ma'am, tumawag ka sa 117. Darating agad yung mga pulis. O dili ka, tawagan mo, iwan mo yung number. Pag may nangyari sa'yo, tawagan mo siya. Okay? Opo. Maglibang-libang ka muna, pahangin-hangin ka dyan. Relax. Nakakatulog ka ba na maayos? Hindi po, sir. Okay, Kaya bigyan ano ng pa pala- good night. Okay. Ito ma'am, good night. Makakatulog ka na mahimbing. Inumin mo yan para ma-relax ka. Makakatulog ka. Herbal yan. Safe. Okay? Huwag ka nang uminom muna ng Robust. Pang lalaki lang yon. Hindi na po. Etong good night pwede. Opo. Pampatulog, pamparelax. Okay? Binugbog ko daw siya at sinikmurahan ko daw siya. Mayroon daw akong mga 6 video. May babae daw ako na dinadala sa bahay. Sabi ko, patunayan. Kung may patunay siya, magpapakulong ako. Hindi naman ako magkaganon to eh. Kung wala akong nakita eh. Ikaw kaya nasa kalagayan ko. Manlalaki ako. Ano maging reaksyon mo? Di ba papatayin mo ko? Ipigilan mo ko, di nahiya ka. Ayaw mo ilabas mo yung galit ko. Pero ang ginawa mo, sinakal mo ko, sinampal mo ko, sinuntok mo ko, di ba? Sabi mo pa sa akin na iwanan mo yung babae mo. Basta gagawin ko, kakainin ko yung dumi mo. Di ba? Nalaman ko pa sa ibang bahay na si Tuto nakipagtalik sa kapitbahay. So, ano ang dahilan kung ba't ka napunta rito ngayon ulit? Tuldukan na po yung pagsasama namin. Eh, kung yan ang desisyon niya, di okay lang. Ayaw ko na rin. Tal, matagal na rin akong nagsasakripisyo sa kanya at marami na akong pera na naubos sa kanya. Anak ka sa labas, di ba? Ay, patunayan mo! Patunayan mo, papakulong ako. Oo, meron akong litrato. Eh, litrato. Diba? Ang sinasabi mo, anak, di ba? Oo. Anak at saka yung babae mo. Oo, pakita Diba? mo. Ang mga message nyo sa messenger. Wala. At saka yung 6 video ninyo. Hawak mo lahat. May nakita ka? Oo! Saan? Magwawala ba ako? Oo, saan Oo, nga? Ipaglaban ko ba? Oo. Ipaglaban ko ba? Kung wala Oo. ko magawa-gawa ko ng kwento, kahit mamatay ako, kahit mamatay ang anak natin. Oo, kahit mamatay rin ako. Pag-usapin ko na lang po kayo doon sa kabilang booth. Maayos sana natin to at ang mahalaga sa akin dito ngayon, yung mga bata, yung mga anak nyo. Yun na lang po muna. Okay, sir. Ang gusto ko mangyari dito, kayo po ay magkabati. Ito po, sir, alang-alang sa mga bata na lang. Huwag na natin pag-usapan yung mga nakaraan, yung pambababoy, pananakit, at yung pagsasanla, pera, pangwawaldas. O, di ba, tapusin na natin to. Nakapagsalita na kayo kanina doon. So, mga bata na lang. Okay sa inyo yun. Pwede naman kayong magkaaway na magkaibigan. Magkaaway meaning split na kayo dahil hindi na kayo pwede magsama talaga sa isang bubong. Pero magkaibigan pa rin alang-alang sa mga anak ninyo. Tama ba ako, sir? Agree? Agree? Kasi kung babalik ulit natin yung pambababoy niya sa'yo, tapos balik mo naman sa kanya yung pangwawaldas niya ng pera, wala. Hindi natin matatapos to. Now, anong gusto mong kondisyonis dun sa mga bata? Gusto ko po pag anytime, kapag ginusto kong pasyalan sa kanila, gusto kong mabisita araw-araw. Visitation rights, of Opo. course meron ka. Of Opo. course, biological mother Opo. ka. Ilang taon ba yung mga bata? Pinakabunso ko 9. May karapatan ka doon, ma'am. Siya ba ang pinili ng mga bata? Hindi ko po alam, nasa kanila eh. Okay, sige. Nasa poder ng sir, hipag ko. bigyan mo ng karapatan. Oh, hindi ko naman siya pinagbawalan ah. Anytime na, kahit anong oras pupunta naman doon sa bahay ng kapatid ko eh. Oh, okay naman pala, ma'am. So, wala tayong problema kung ganun. So, plansyahin natin sa barangay, okay ba?
Mas maganda kasi may black and white, nakapirma sa barangay sa MSWD, na bigyan siya ng karapatan, i-schedule yan eh. Kung kailan siya pwede na magdalaw, mahiram yung bata, and then ibabalik niya, yun pag-usapan. Mga MSWD po, eksperto yung pagdating sa mga kustudiya. Samahan natin sa MSWD sila saka sa barangay na yung tungkol sa karapatan ng bawat isa sa mga bata. Okay? Ngayon, kung meron kang pera din, ma'am, kailangan magbigay ka rin para dun sa bata. Kasi yung pagsusuporta sa mga bata, kung may trabaho pareho, dapat sharing yan. Okay? Total, anak niyo naman yun. Opo. At saka, Walang sir, problema. kahit na hindi mo anak yon, anak niya sa una, the fact na nakalagay ngayon sa birth certificate ay apelyido mo at inako mong anak mo, then obligasyon mo sa mata ng batas ngayon, yung batang yon. Kung tutusin niya, wala naman talagang nakaalam ng pangyayari na yon. Dito pa lang, dahil sinabi niya nga dito sa TV na hindi ko daw anak yon. So ngayon, yun ng araw na yun sa akin na nag-react yung mga tao doon na hindi ko nga pala daw talaga anak yon. Kung tutusin, hindi sana alam ng mga tao doon sa paligid yon. Kaya lang sinabi niya, kaya nabulgar. Inamin ko. Dahil kwininto naman ng kapatid mo, di ba? Dahil noon pa daw iba ang itsura ng anak ko. Bakit hindi mo na lang kasi tanungin yung mga tao doon sa paligid? Tumigil ka na nga to. Basta yun na lang gawin natin yung dapat natin pagsunduan. Wala namang problema. Okay. Anytime, sabi ko, anytime. Sige, okay na tayo doon. Wala namang problema. Yung, Sige, iyan na natin ha. Schedule. Okay na po yan, ma'am? Opo. Schedule na. Okay na Tsaka po yan. yung Okay. At Tsaka ito po yung pa, tsaka talagang yung gusto pang ihiwalayin sila ng pamangking kong tomboy dahil hanggang ngayon mayroon pa silang relasyon. nasa kanila yun, sir. Ewan ko sa kanya, ba't ano bang relasyon namin? Ang mga anak mo kasi nagsasalita na eh. Nagsasalita. Ano pang... Ito na lang, mas maganda nga, Bakit nasaan anuhin ba nila ako? siguro ng, yung Kung ano mga bata na yan. ini-involve tanong mo nila. pa. Meron ka eh. rin karelasyon ngayon. Oo, meron. Okay, ganito ha. Ganito, makinig kayo ha. Kung magkurtehan kayo, walang batas na against sa halimbawa sa isang babae na kipagrelasyon sa tomboy na kahit may asawa siya. Pero may batas na ikaw ay pwedeng kasuhan sa pagkipagrelasyon dahil may asawa ka sa opposite sex, sa isang babae. Lugi ka. Pwede ka niya idemanda pero hindi mo siya pwede idemanda. Nagets mo? Di ba? Hindi, kasi may sinasabi rin siya sa akin eh. May nagsusuporta rin daw sa kanya. Oh. Siya na nga kay sabi niya may matanda nga daw ako sir eh. Ay, di ba ikaw, sa gusto mo galing na anong bunganga sa yan na akin? sinusuportahan ka? Ay, di ba? Anong nagsabi ba ako sa'yo ng ganon? Oo naman, sa'yo galing Di yan dapat eh. i-record mo. Ay, yun Kung nga, nagsasabi yun ang mali ako, ko. Yun ang mali ko, wala akong record. Magawa ka ng ano eh. Okay. Sa'yo ko nga lang nalalaman eh. Pati sa kapatid mo, di ba, na may ano okay, ako. tapos na. Akala ko tapos na to. Oo, kaya nga. Okay, sa MSWD at sa barangay, sir, okay? Para matapos na ito, pag-usapan yung bata. Alright? Opo. Okay, sige. Sir Rapi Tulfo, nagpapasalamat po ako sa inyo na nasamahan po ako hanggang sa barangay po. Sinunod ko po ang desisyon po ng barangay dahil po alang-alang po sa tatlo kong anak na para maging maayos po ang pagsasama po namin mag-asawa. Pansamantala lang po ito. Sana po na may pagbabago pong pangyayari na gagawin ng asawa ko alang-alang sa aming pamilya. At maraming salamat po, mabuhay po kayo.